This time naman, balikan daw natin. Ito, hindi naman siya pusa. Tao siya. Si Ate Lynn Perez, sakay ng ating one and only in the Philippines, ang UNTV Radio Mobile Booth. Para po sa ating usapang pangkalusugan. Ate Lynn! Hi, Angela! Good morning sa'yo at good morning muli sa ating mga kasambahay. Yes, we're still here. Nakalulan pa rin syempre sa nag-iisa nating UNTV Radio Mobile Booth. At first time ni Dr. Hill na makasakay po dito. Galing pa sa surgery, dyan po sa St. Luke's Medical Center. At nandito para maglingkod sa ating mga kababayan. Andito po siya, palakpakan nating lahat. Nice to see you again, Dr. Hill. Hi, sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Yes. Napakaganda. Opo, para sa kaalaman ng marami, si Dr. Hill po ay isang ENT, head and neck surgeon, or otolaryngologist. Tama ba ako? Ayan, at meron na po tayong pasyente ngayon dito po sa studio at nakalulan. Pagtatrabahuhin na kagad natin si Dr. Hill. Kararating niya lang po kasi. Si Tatay Adriano Gakusan. Okay po, ay may problemang nararamdaman sa kanyang katawan. Actually, marami siyang problemang nararamdaman, Doc. Ayan, go ahead. Idulog nyo na po kay Dr. Hill. Minsan po, pagka naglalakad ako ng malayo, sumasakit po yung paa. Paa mo. Ilang taon na po muna kayo? 55. 55. Bata pa. Maraming trabaho po kasi. Tapos, yung tenga ko po, nagkaroon ng infection po. Infection. Tapos may lumalabas po sa tenga natin. Dugo po yung lumalabas. Kaso lang, uminom na po ako ng gamot. Ewan ko kung meron pa, hindi ko po alam kung meron pa po. Tapos masakit po yung ulo ko. Sipunin ho ba? Hindi naman po. Hindi naman. Basta nag-iikot-ikot lang po rito yung sakit eh. Tapos, dito po sa sikmura ko may bukol. May bukol? Pag umiga po ako, nilitaw siya rito. Pero pagka hindi naman ako umiga, nasa loob po. Ganun ba? Tumala, isa-isahin natin. Yung sa paa natin. Yung sa paa natin, baka meron lang tayong naiipit na ugat dyan, na baka kailangan lang nating stretching, no? Tapos baka meron tayong kailangan lang maunat dyan, no? Tsaka baka kailangan natin magbigay ng mga vitamins katulad ng vitamin B para sa mga nerves natin yan. Ngayon sa tenga natin, baka kailangan silipin natin yung tenga mo. Mamaya makisisilipin kita, no? Bakit nagdudugo? Malaking posibilidad na pwedeng may bukol dyan, meron ka nasundot, pag kinakalikot mo yung tenga mo minsan, pag naghihinunli ka o pagka tinatanggal mo yung tutulim mo, nasusugatan. Paano ka ba naglilinis ng tenga? Oo nga. Kasi pag nililinis ko po, pag kumate, kumakate. Ano pinanglilinis mo, Tay? Yung kwampo. Susi. Hindi po. Yung Cotton buds. Cotton buds. O minsan kasi pag pinasok mo yun doon, pwedeng tamaan yung salaming natin, kaya minsan nagdudugo. O kaya yung sa tabi ng salaming, pagka nakaskas mo yun, pwedeng nagdudugo. So makikita natin mamaya yan pagka nasilip kita. Tsaka, Dok, parang kasama na yata apektado na yung pananakit ng tenga niya ng ulo niya. Pag sumasakit talaga yung tenga natin, pwede na rin sumasakit ang ulo. Lumalabo na rin yung paningin ko, Dok. Hindi naman ganito dati. Bigla na umina. Pagka nagkakaedad talaga tayo, minsan nagkakaroon ng ganitong problema, tsaka baka meron tayong katarata. So, karamihan siguro ng nararamdaman mo, parte to ng pagiging pagkakaroon ng edad, no? So, nadadagdagan yung ating edad, no? Pero mukhang bata ka pa naman, pero isipin natin, bata tayo. Yun ang una dapat nating isipin, ano? Tapos, siyempre, habang tumatanda tayo, nagkakaroon ng mga diferensya yung ating mga katawan. Parang, makina eh. So, nagkakaroon ng mga diferensya, no? Pero pwede naman nating ma-rejuvenate uli yan, ano? Dok, yung sa tiyan niya po, sabi niya may bukol. Kasi concern ko yan, pag nakahiga siya, tsaka niya nararamdaman. Pero pag nakatayo siya, parang nasa loob. Can it mean na medyo malaki na yung bukol, kaya pag nakahiga lang siya, tsaka siya napapansin? Pwede, o mamaya sisilipin natin yan dyan, ano? Pwede kasi kung dito sa kanan mo nararamdaman, pwedeng dyan yung liver natin, eh. Dito lang po sa gitna, eh. Sa gitna, oo. So, masakit ba? Masakit po pagka pinipisil. Dapat kailangan nakahiga tayo pagka naano natin yan. So, hindi pa rin siguradong bukol yan. Baka muscle lang yan na lumaki.
no? Tsaka hindi ka naman nangangayayat eh. Tsaka malakas ka naman kumain, di ba? Oo. Tsaka usually pag ganitong mga baka muscle lang yan o kaya pag dito yung mga nararamdaman mo, baka nararamdaman yun parang ulcer lang yan. No? Kasi andyan yung natin. Tayo ba trabaho niyo po? Lagi ba kayong nakatayo? Lagi kayong nagbubuhat? Po, naka-duty po ako sa barangay. Pag posting, nakatayo po. Pag roving, naka-motor. Okay. Pagkatapos sa umaga, bibiyaya ako ng motor. Puyat, tapos magbibiyaya ng motor. So, hindi na kayo nakakapag-exercise tayo? Hindi na. Hindi na. Yung pagkain niyo po? Kan lang. Okay lang. Oh. Hindi healthy masyado. Di ba, Doc, may kinalaman din yan? Sa turo-turo Sa lang. health? Turo-turo sa turo-turo, lang. oo nga naman. So ano mga kinakain mo sa turo-turo? Minsan gulay po eh. Gulay. Kanin. O di masarap naman yung gulay. Dapat Tama. talaga yung gulay natin, Kasi masustansya talaga yan. Ano mga kailangan natin? Hindi ka naman mukhang payat. Hindi ka naman mukhang Na dapat malnourished. ikaalam. Sabi nga daw po, nangangayayat na po. Nangangayayat ka na ba? Naninigarilyo ka ba? Ay, Uminom ng alak? hindi. O ano man? Hindi naman. Sige. Okay. So, kailangan mo, doctor, ng thorough examination. Thorough sa examination, kanya, no? mamaya examinin kita, Oo. para makita natin lahat kung ano talaga nararamdaman mo, no? Para mabigyan natin ng pansin lahat yung nararamdaman mo. Ha? Ayan, Okay, salamat. Adriano. Ayan, of course. Maraming salamat po. Opo. Salamat. Sana po ay... Ma'am, maraming salamat. Opo, huwag ka munang alis tayo. Diyan ka muna. Ayan. Ipapromote muna natin itong napakagandang libro ni Dr. Hill Vicente, Facing Cancer with Care. Ito po ay natapos niya, Dr. Kailan lang? Ngayon lang taon natin yung natapos, First book. first edition ng Philippine Society of Oncology, no? So itong asosasyon ng mga grupo ng mga oncologists, medical oncologists, radiotherapists, at saka mga surgical oncologists na nagsama-sama, pati anesthesiology, saka mga common tao, no? Kasi kumuha kami ng mga kwento dito. 3 parts ito. Unang-una, may kwento to ng mga cancer survivors, no? At kunento nila kung paano sila nagkaroon ng ganitong klaseng problema na cancer. Tapos susunod kung paano nila na-survive ito, anong ginawa nila, anong mga virtues na meron sila para nila matapos itong at malampasan itong kanilang mga pagkahirapan. Eventually, nagiging gumanda yung kanilang problema, kanilang buhay, no? So, yun, may 10 kwento dyan na napakaganda, no? Masarap anihin yan, sundan. Tapos yung pangalawa naman yung cancer support care, no? Support care. So, anong dapat gawin natin bukod sa mga gamutan, anong pwedeng gawin natin pagka meron tayong cancer, no? Sana nandiyan yung how to cope up with depression, yung positive thinking, no? Positive imagery, tapos yung mga laughter, no? As part of the medicine, no? Tapos meron yung therapeutic gardens, meron yung poetry, how to handle kunyari wala kayong ginagawa, kunyari depressed kayo, anong pwedeng gawin, no? So yun, pwedeng poetry, no? So comprehensive, holistic ang approach natin diyan. Tapos yung third part, dinidiscuss natin yung iba't ibang kasing cancer, no? So saan nanggaling to, anong pinagmula nito, anong mga risk factors nito, paano ang treatment, paano ang diagnosis, no? So eventually, no, parang very very complete itong comprehensive itong approach namin dito sa ganitong libro namin nito, no. Ayan, salamat po ng marami. Facing Cancer with Care. Yung care natin, C-A-R-E. C is courage, A is adaptability kasi kailangan nating mag-adapt pag meron tayong cancer, no. Tapos yung R natin is reassurance. We have to reassure kasi ito hindi lang to para sa pasyente, para rito sa mga caregivers. We have to reassure our patients na kayang-kaya nila yan. Tapos yung energy, tapos dapat merong second wind sila, no? So may energy tayo, kaya care, C-A-R-E. Ayan, kompleto mga kasambahay. Napakagandang libro. Binabrowse ko lang ay very interested na ako dahil napakarami pong mga information about cancer, tapos yung stories, pakaganda po niyan, at para mapaghandaan po natin yung mga bagay-bagay patungkol po sa sakit na cancer. Opo. Salamat po na marami. And syempre, ang tanong po ng mga kababayan natin, saan po ito
pwedeng makuha, mabili. Ito ba'y available na sa mga bookstores nationwide? Hindi pa siya available pa lang sa aming office, no, sa Philippine Society of Oncology sa St. Luke's Medical Center, room 803, no, sa Cathedral Heights building, no. So ang ano namin diyan sa likod, Apo. yung aming telephone number if you're interested, 724-5219. Okay, 724-5219, o kaya sa trunk line ng St. Luke's 723-0301, local 5803. Okay. Yes, there we have it. Sana po nakuha niyo mga kasabay. Anyway, you can ask me for more information about po sa libro na ito. At maganda talaga itong libro na ito mga kasambahay. Very informative po at syempre very helpful po sa ating mga buhay. Thank you, Dr. Hill Vicente, for being here. Salamat sa paghabol mo sa amin. Lagi ka naming naaabala. Laging nadadalan po namin ng mga pasyente si Dr. Hill Vicente ng walang bayad. Ayan, salamat ng marami. Siya po ay connected sa Jose Reyes Memorial Medical Center and of course sa St. Luke's Medical Center. Diyan po din sa Quezon City. Apo, Quezon City tsaka sa Global. Ayan, tsaka sa Global din pala. Thank you, Tay! Okay ha, masaya ka na ha. Titignan ka na ni Dr. Hill. Kompleto ang pag-check up niya sa iyo na usually yan pag nagpunta sila sa clinic, mahina ang 500. Ano, Doc? Dito, libre. Walang bayad. Okay? Pwede mo bumati sandali Okay, sa aming bisita dito galing sa New Zealand, ano, si yung hipag ko si Ellen at saka si ang bayo ko si Joby, tsaka yung mga anak nila, no, andito sila. Have a happy holiday. Yes. Okay, and of course, my mom. Batian na rin tayo. My mom, Gloria Bonaventura, who came from the US. Good morning, Mommy. And Tita Betty Rolyoda ng Betty's Body Form. Thank you so much. And of course, Dr. Daisy Lim Kamitan ng Derm Gem for your skincare. Yan naman po ay located dyan po sa Bay Panawe. Yan muna ang ating naging usapang pangkalusugan / ibarangay mo. Ayan, ikonsulta mo sa barangay dito po sa ating pinuntahan sa May, Quezon City, sa Sikatuna Village. Back to the studio. Back to you guys.